Simula pa nung unang panahon ay paalang natin o paalang ng alaga nating hayop ang ginagamit ng ating mga ninuno para maglakbay malayo man o sa palengke lang. Pero good luck na lang sa pagbuhat at paghila kapag mabigat ang daladala natin. Sinasabing doon sa Nooy Sumeria, ngayon ay Iraq, mga 3500 BCE, ay naimbento ang gulong. Una, ginamit ito sa paggawa ng palayok. Ang gagawin nila, ipapatong nila ang palayok sa bilugang bagay, saka papaikot-ikutin. At dahil doon, mabilis nang mahulma ang mga palayok. Tapos naisip nila, bakit kaya hindi natin lagyan ng bilog na bagay na yon ang mga kariton natin, saka natin pagulungin. At dahil nga sa imbensyon na to, mas mabilis na ang paghakot ng mabibigat na bagay at mas madami na din ang ating nadadala sa iba't ibang lugar. Imaginein mo, paano kung kailangan mong i-memorize lahat? Mula sa listahan ng pamilihan hanggang sa kwento ng lolo mo. Mahirap, 'di ba? Kaya isa sa pinakamalaking imbensyon ng tao ang writing system. Bago dito, umaasa lang ang mga sinaunang tao sa memorya. Pero tulad ng plano natin sa buhay, hindi perfect ang memorya natin. Kaya sa Sumeria ulit, mga 3400 BCE, ay gumawa sila ng writing system na tinatawag na cuneiform. Nag-umpisa ito sa mga simbolo na rumerepresenta sa mga bagay o ideya, tulad ng mga emoji natin ngayon. Kaya sa Phoenicia, mga 3200 years nang nakakaraan, gumawa sila ng mga unang alpabeto na nagre-representa naman ng mga tunog, tulad ng mga ito. At dahil nga sa mga writing system, naipasa natin ang ating mga kaalaman sa iba't ibang panahon at lugar, mula unang panahon hanggang sa text messages natin ngayon. Noong una, kapag nagkasugat ka at nagkabakterya, parang death sentence na. Pero noong 1928, si Alexander Fleming, isang scientist mula sa Scotland, ang nakadiskubre ng penicillin, ang unang antibiotic. Pero by accident lang. Pagbalik niya mula sa isang summer vacation, napansin niya na ang isa sa mga kasangkapan niya sa lab ay tinubuan ng amag. At nang ito'y kanyang suriin, ay napagtanto niyang pumapatay ito ng bakterya, pero hindi nakakasama sa katawan. Simula nun, naging malungkot na ang mga bakterya. Marami pang nangyari para ma-enhance ang amag na ito at maging epektibo. Pero dahil dito, nagkaroon tayo ng gamot laban sa mga bacterial infections na dating nakamamatay, tulad ng pneumonia o sugat na may impeksyon. Noong 1945, nanalo pa si Fleming ng Nobel Prize dahil sa imbensyong ito. Mula sa simpleng amag ay milyon ng nailigtas na buhay. Noong una, mano-mano kung gawin ang lahat. Kung gusto mong gumawa ng damit, maghahabi ka gamit ang sarili mong kamay. Oras, araw, o minsan buwan pa nga ang gugugulin mo. Pero noong 18th century, unti-unting nagbago ang ihip ng hangin. Dumating ang Industrial Revolution. Halimbawa sa Britain, naimbento ang steam engine na gumagamit ng singaw mula sa kumupulong tubig para magpagalaw ng mga makina. At mula sa konseptong to, nakagawa tayo ng iba't ibang makinilya. Biglang naging mabilis ang paggawa ng mga damit, bakal at iba pang mga produkto. Mula sa mano-manong paghahabi, naging mechanized na ang paggawa ng iba't ibang pangangailangan na nagresulta ng mas mabilis at mas madaming naaabot ng mga produkto. Ang resulta, mas maraming trabaho, mas murang produkto at mas mabilis na buhay. Kaya naman, ang Industrial Revolution ang nagbigay daan sa modernong mundo, mula sa mga pabrika noon hanggang sa mga gadgets natin ngayon. Pera. Ito ang dahilan kung bakit andyan ka pa sa trabahong hindi mo gusto. Pero ano nga ba ang gamit noong wala pang pera? Noon, barter system ang usong-usong kalakalan. Palitan lang ng gamit. Kung may isda ka pero gusto mo ng bigas, pwede mong ipalit. Parang yung dating hair clip challenge. Nagsimula lang sa hair clip hanggang sa naging bahay sa pakikipagpalitan lang. Pero hassle ang barter lalo na kung 100 sako ng bigas ang dala mo para sa isang kabayo. Kaya nagsimula ang pakikipagpalitan sa mga bagay na parehas sa inyo ay may halaga. Sa mga sinaunang kultura, merong mga gumagamit ng ngipin ng hayop, dahon, at bato. Pero ang pinakatanggap at pinakakilala ay ang ginto at iba pang precious gems. Pero dahil pa rin sa hindi convenient na magdala ng napakadaming ginto, kaya naman naimbento sa iba't ibang panahon ng mga bill notes o perang papel.
Marami pa tayong magiging videos about sa topic ng pera. Kaya please subscribe.